Eating a lot of junk food or exotic food are one of the biggest problem in your body right now. Hi, we are the Group 5 at ang aming na-assign na topic ay Lesson 6. So bago tayo magsimula, may gusto akong ipakita sa inyo. Kumakain ba kayo ng mga ganito? Or hilig nyo kumain ng mga ganito? O kaya naman ng mga ganito? Sige nga, taas nga kamay. Yan. Ang pagkain nito ay pwedeng-pwede. Pero, kailangan natin limitahan ang pagkain nito. May gusto akong ipakita sa inyo na isang litrato. Gusto ko hulaan nyo kung sino to, ha? Nakikilala nyo ba siya? Yan. Siya, si Nick Avocado. So, bakit ko nasama to sa topic namin? Mamaya sasabihin ko. So, as you can see, kumakain siya ng mga junk food. May papakita pa ako sa inyo na isang litrato. Eto siya noong 2017 versus noong 2024. So, see the difference, right? So, bakit nga ba avocado yung last name niya? So, nabansagan siya bilang Nick Avocado dahil sa mga social media niya na kumakain siya ng mga vegetarian. So, bakit nga ba nagkaganito siya? So, yung sinasabi kasi na pagkain na mukbang, right? So, bigla siya nag-change. Parang yung utak niya, like yung mind niya, parang sinasabi na, hala, nasawa na ako sa pagkain ng mga vegetarian. So, why not naman na kumain ako ng junk foods? So, hanggang sa humilig at humilig at humilig siya kumain ng junk foods, hanggang ngayon, eto na siya ngayon. Well, ganun talaga, pag masarap kumain, tignan mo ako. Yo. So, Lesson 6. Healthy eating habits. So, may isang question ako. What is healthy? Sige nga. Yan, tama, yan. Being a healthy is one of the biggest or common na tinatawag natin na pagiging healthy sa katawan, pagiging healthy sa lahat. Hindi lang siya yung sa like mga mga lagnat na natin. Being a healthy is parang siya yung magbibigay sa atin ng lakas sa bawat alis natin sa bahay, sa bawat pag-iisip natin. Kaya ganun siya. So, what is habit? So, habit is a regular behavior or routine that are repeated often and tend to occur automatically or with little conscious thought. They can be positive, like brushing your teeth daily. So, ano nga ba ang habit? So, sinabi dito is like brushing your teeth daily. So, baka ikaw hindi ka nag-brush ng teeth, ha? Sinasabi ko sa inyo, joke lang. So, ang pagiging habit ay ang habit ay isa sa pinaka madalas na ginagawa natin. Like ako, mahilig ako mag-jogging. Naniwala, joke lang. So, ang habit ko is palagi akong natutulog, ganon. Kaya, babaguhin ko yung habit ko. So, next. Why healthy eating is important? Healthy eating is crucial for overall well-being, as it helps maintain a healthy weight, prevents chronic disease, boosts energy levels, and support mental health by providing essential nutrients. So, bakit nga ba importante na kumain ng healthy? So, eto pinakita na nga Overall well-being. It helps maintain yung balance natin sa weight. Pero, bakit ganito yung katawan ko? Siyempre, nawalan na kasi ako ng disiplina. So, yung prevents, yung parang pag kumain ka ng mga masustansyang pagkain, parang
yung mga lagnat, yung mga sakit natin na dadapo sa atin is parang hindi siya makakapunta sa immune system kasi nga malakas yung immune system natin. So, prevent chronic disease. And also, pag kumain tayo ng mga masusustansyang pagkain, nagkakaroon tayo ng mga energy ba na tinatawag. Yon. So, next. So, ito nga pala yung food triangle or pyramid food. So you can see, etong pinakaunang to is like something na medyo mild or small carbs pag kumain tayo ng mga ganito. Mga simple, mga morning breakfast, ganun. So, eto naman yung sa pangalawang level is fruits and veggies. So, eto na yung importante sa katawan natin. Eto siya, fruit and veggies. So, then, yung pangatlo is milk, yogurt, cheese, meat. Yan. Eto siya. Ang meat ay importante din sa atin. Lalo ang egg or meat. Pero hindi siya masyadong kinakain kasi yung fats na makukuha mo is marami. So, yung egg is healthy din. So, yung pinaka-last na like small na pwede nating kainin is itong fat, oils, or sweet. Kasi grabe po ang dagdag niya, lalo na dito sa sweets, sa pagkain ng mga rice. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na magkakaroon ka ng high blood. Pag kumain ka ng maraming sweet or fats, tapos dadagdagan mo pa ng maraming kanin, ganon. Food is any substance consumed to providing nutritional support for an organism. It is usually of plant or animal origin and contains essential nutrients such as carbohydrates, fats, protein, vitamins, or minerals. So, yung sinasabi ko nga is yung like meat, pwede natin siyang kainin kasi nasabi siya dito, animals origin and contains essential nutrients. So, yung egg, may nutrients. So, sa food, marami tayong makukuhang masusustansya. Pero, kailangan natin, syempre, pumili ng mga foods na kakainin natin. So, why nutrition? Nutrition isn't just about eating. It's just about learning to live. So, magandang last na natin to. So, nutrients ay isa sa pinakamahalaga sa atin. Hindi lang sa pagkain, kundi kung meron ka disiplina or any thoughts na makakasira ng pagkain mo ng mga nutrients or pagsira sa mga kunyari healthy balance diet, ganon. Syempre, the more na kumain ka ng mga exotic or junk foods, the more na yung buhay mo is like the more na magkakaroon ka ng maraming disease, hindi sa buhay. So, mas maganda na kumain tayo ng maraming prutas, hindi lang sa prutas, mga masusustansyang pagkain para mas humaba pa ang buhay natin. Yun lamang po at maraming salamat. Importance of good nutrition. Good nutrition help maintain a health weight, prevent disease, and boost energy, improve brain function, and strengthens the immune system. The maintaining health weight daw, it importance of good nutrition because makakatulong sa atin to maintain a health weight, prevent disease and health complication, and boost energy level function. Para po yung energy baga natin, lagi pong hindi po tayo matamlay, lagi po tayong maigana. Energy and brain function. Kasi pag good nutrition po tayo, maganda yung pangangatawan natin, mas mabilis po at mas madaling mag-improve ang ating energy tsaka brain kasi makakapag-isip tayo ng tama.
speaks of poor nutrition, malnutrition, obesity, nutrients deficiencies, and higher risk of chronic disease. Malnutrition daw, ganyan po yung mga underweight or standard growth. Yung malnutrition po, yun yung mga mapapayat, yung nakikita baga natin na sasabihin natin sa kulang ng kain. Ganyan po yung malnutrition, at yung hindi na baga tatangkad dahil kulang po sila sa poor nutrition. Po sa malnutrition, hindi po sila kumakain ng tama, tas yung mga kinakain nila unhealthy eating habits and result in nutrients disease, mga kulang baga sa vitamins and minerals, and increase the risk chronic disease such as diabetes, heart disease, and hypertension. Ganyan po yung mangyayari sa atin pag kulang po tayo ng poor nutrition. For healthy eating, eat fruits and vegetable daily. Choose whole grain, include lean proteins, limit sugar, salt, and unhealthy fats, and drink plenty of water. Po, masunod natin yung mga healthy eatings para din po yan sa ating sarili, para maging malusog tayo, tas iwas sa mga sakit. Kaya kakain po tayo ng mga gulay sa araw-araw natin, and dapat limitado lang yung sugar, salt, and unhealthy fats, and lagi po tayong iinom ng water kasi importante po din po yung tubig sa atin. 7 tips of stay hydrated. Easy tips to stay hydrated. Number 1, drink water regularly and don't wait until you're thirsty. Kung antayin na yung lalamunan nyo baga na gusto nang uminom ng tubig, yung grabe dry na po, kaya po if nauuhaw na, uminom na po tayo diretso para iwas na din. Dapat po daw sa isang araw makakainom tayo ng tubig para din po sa ating, para hindi po tayo ma-hydrated. Number 3, eat water-rich food like watermelon, cucumber, and orange. Dapat daw kakain tayo ng mga watermelon kasi ang watermelon po may tubig baga yan. Tapos yung cucumber and orange, importante po din yan para ma-stay hydrated po tayo. Tapos number 4, set reminder. Use your own phone or watch to remind you to drink. Dapat daw sa cellphone natin may nakakuan baga para may oras na iinom na tayo ng tubig, and para din maka-remind sa atin para di po tayo ma-hydrated. Tapos number 5, flavor your water. Add lemon, mint, or fruit your taste. Dapat daw sa tubig natin, pwede daw natin lagyan ng lemon, mint, or fruits for taste. Pwede po natin lagyan, pwede din tayo maglagay ng juice or haluan po natin ng mga prutas. For example, baga yung salad, di ba hinalo-halo yan yung mga fruits para po may lasa, tas masarap. 6, drink before meals. Helps with hydration and disease. Dapat daw uminom muna tayo ng tubig bago tayo kakain. Tas number 7, choose your water over sugary drink. Healthier and more hydrating. Piliin doon natin yung tubig na over sugar drink para po healthier and more hydrating. That's all po. Thank you. So, I am Michi Fuman Tiffany Arabeswala, and I am reporting the top 3 leading causes of death in Philippines in 2022. Ischemic heart disease, cerebrovascular disease, and neoplasm. So, what is ischemic heart disease? Is the term given to heart problems caused by narrow heart arteries. When arteries are narrow, less blood and oxygen reaches the heart muscle. This is also called coronary artery disease and coronary heart disease. This can ultimately lead to heart attack.
So, kapag daw yung ugat mo kumipot, nagbababa yung daloy ng dugo mo at nagbababa yung daloy ng oxygen mo. So, pwede siya magdulot ng heart attack. Common example of ischemic heart disease. Blockage of supplying the heart, irregularly heartbeat, infraction due to blockage, blood flow to heart. So, cerebrovascular disease. Cerebrovascular disease refers to a group of conditions that affect blood flow and blood vessel to brain. Problems with blood flow may occur from blood vessel narrowing, stenosis, clot formation siya, tas thrombosis, artery blockage, embolism, blood vessel rupture, hemorrhage, lack of sufficient blood flow, also referred to as ischemia, affects brain tissue, may cause a stroke. So, pag pag nagputok yung ugat mo, ang cause na yan, stroke na. So, nasobrahan na kasi siya, ganyan. About naman to sa utak pala. Pag nasobrahan yung sakit. Ito naman, neoplasm. A new abnormal growth of tissue in some part of the body, especially a characteristic of cancer. An abnormal mass of tissue that forms when cells grow and divide more than they should, or do not die when they should. Neoplasm benign, not cancer. Or malignant is cancer. Pero pareha sila tumor. Ito sila. Yan. Benign tumor, non-cancerous, and malignant tumor, cancerous. Thank you.